Nehemiah chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse number 10. Babasahin ko po at inyo pong sundan sa inyong mga paningin the words of Nehemiah, the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Chislew, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth the covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commanded thy servant Moses, saying, if ye trespass, I will scatter you abroad among the nations. But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. Pwede na po tayo maupo. Good morning po sa ating lahat. Again, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat isa na nandito ngayong umaga. And I hope na ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat sa choir, sa mga mothers po natin na umawit, at kay Leonard. Nasaan na siya? Bigla siya nawala. Sunday school teacher pa siya. Amen. What a blessing. Ano? Tumugtog siya, umawit siya, pagkatapos magtuturo pa siya. Kulang na lang siya na rin na mag-preach dito. Ano? Papakyawin na. Maraming salamat dahil tunay na nagpapagamit sila sa Panginoon. The date was 1940, during the Second World War. General Adolf Hitler led his army to conquer the known Eastern Europe. In less than 2 weeks, nasakop niya yung kalahati ng Europe. And now he is heading toward the Western Europe. At pinagmamalaki niya na within 1 month, he will conquer England. Prime Minister of England resigned because of disgrace. Hindi niya matanggap na sasakupin sila ng Germany. Imagine, ang leader ng isang bansa ang aasahan para makipaglaban sa giyera. Pero nung nawalan siya ng pag-asa, instead of fighting, he resigned.
nag-resign siya. Now, that is a hopeless situation. And during that time of the year, Winston Churchill was a statesman, and they have asked him to be the Prime Minister of England. So, Winston Churchill was appointed 1940 to be the Prime Minister of England. At ang sabi ni Winston Churchill, I have never felt so profound sense of relief in my life. If I were Winston Churchill, I would be terrified with the pressure of leading an unprepared country into a war. Hindi sila handa. And by all statistics, hindi sila mananalo. And abruptly, they appointed a new man to be the Prime Minister of the country. Pero iba yung naramdaman ni Winston Churchill. Instead of pressure and stress, he said, I have never felt so profound sense of relief in my life. Bakit? Sapagkat sabi niya, now I have the authority to give direction to England. Lahat ng aking nakaraang buhay, I could feel as if they are just a preparation to fulfill my purpose. Bakit naramdaman ni Winston Churchill na mapayapa ang kanyang damdamin habang parating ang mga German para sakupin sila? Because he believed this in his life is his moment. This is his purpose to defend England from foreign oppressor. Yung hopeless situation nila, their dire situation, from desperation to hope, eventually, nanalo po sila sa gera. Against all odds, Winston Churchill leading England against Germany, won the war. Nanalo po sila. And in the process, not only saving England, but also saving democracy as a form of government in the world. That is just one man saving a nation. Because this man sensed his purpose in his life. And that is to lead a country. That is just one man. Now imagine a man with a purpose can accomplish so much in his life. A man with a purpose. So ang gusto ko pong talakayin ngayong umaga, what is the purpose of my life? What is the purpose of my life? Kahapon po may mga tinanong ako patungkol po sa mga buhay nila. Sabi ko, kapag discouraged ka, anong ginagawa mo? Kayo po, kapag discouraged po kayo sa buhay nyo, ano po yung ginagawa ninyo? Yung isa sabi niya, Pastor, pag discouraged ako, kumakain ako. Dinadaan sa kain. At marami akong kilala dito na laging discouraged kasi lagi ko nakikita kumakain. Yung iniwan mo kumakain, after 6 hours, babalik ka, kumakain pa rin. Discouraged talaga. Yung iba naman, kapag discouraged, gumagala, namamasyal. Nililibang ang sarili nila. Yung iba naman, kapag discouraged sila, they want to make their life busy para hindi nila naiisip, na-entertain yung discouragement sa buhay nila. Then I throw them another question. Sabi ko, dumating na ba yung time sa buhay mo na parang nawalan ka ng gana sa buhay, wala kang gustong gawin. Ayaw mong kumain, ayaw mong magtrabaho,
Yung gusto mo nakatunganga ka lang. Wala kang gustong gawin. Nangyari na po ba sa inyo yan? Na nawalan ka ng gana sa buhay? You have lost all sense of life. Wala ka ng gustong gawin sa buhay. Dumating yung punto na parang nagsawa ka na sa mga ginagawa mo. Paulit-ulit na lamang. Cycle na nangyayari sa buhay mo. As if you lost your sense of purpose in life. Sino po dito ang gusto ng mamatay? Sige nga po kamay. Meron ba? Huwag na kayong mahiya. Tapos nyo na kamay nyo. Meron ba dito gusto ng mamatay? Baguhin natin ang tanong. Sino po dito ang gusto pang mabuhay? Gusto pang mabuhay? Sige, what's yung mga? Okay. Titingnan ko yung mga hindi magtataas. Okay? Okay, pwede nyo nang ibaba. Ngayon, my question is, bakit gusto nyong mabuhay? What is your reason? Bakit gusto nyong mabuhay? Bakit ayaw nyong mamatay? Bakit gusto nyong mabuhay pa? What is your reason? Ano ang nagtutulak sa atin? Ano yung nagmamotivate sa atin? Bakit gusto pa rin nating mabuhay? Sister Levy, parang sinasabi niyang, Pastor, tawagin niyo ako. Bakit gusto niyo po pong mabuhay? Gusto pang makasama yung pamilya. Kasama niyo po ba sila ngayon? Sa kare, ganun din ang sagot eh. Gustong makasama yung pamilya. Sister Joanna, gusto pang mabuhay? Bakit? Masarap kumain. Yun ang gusto niya. Gusto pa rin niyang kumain. Brother Julius, gusto mong mabuhay? Bakit? Mag-guide yung mga anak mo. Nag-guide mo naman sila. Yung iba hindi. Pinag-aaralan natin ito sapagkat nakita ko, maraming mga tao, they don't have a sense of purpose in life. Nabubuhay sila only for the sake of existence. Gusto nilang mabuhay, pero hindi nila alam ang reason. Bakit? Basta nabubuhay lang sila. Pero ano yung layunin ng buhay mo? Bakit gusto mong mabuhay? Meron ka bang gustong ma-accomplish sa buhay mo? Meron ka bang gustong gawin sa buhay mo? Meron ka bang gustong mangyari sa buhay mo? Kasi kung wala kang purpose, kung walang nagtutulak sa'yo, walang nagdadrive sa'yo na mabuhay pa, nawawalan po ng saysay ang buhay. Nawawalan ng sense na mabuhay ka pa kung wala ka namang contribution sa mundo. Di ba? Kumakain ka lang, natutulog ka, nag-occupy ka lang ng space, pero wala kang gamit talaga. Lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon ay merong purpose. Wala pong nilikha ang Diyos na walang purpose. Lahat may gamit. Ultimong lamok na kumakagat sa atin sa gabi, may purpose ang mga yan. Yung mga ipis na lumilipad sa loob ng bahay natin, kahit peste ang tawag natin sa kanila, may purpose ang mga yan. Mga langgam, mga anay, may purpose po lahat ng mga yan. Yung mga bulate sa ilalim ng lupa, may purpose. Lahat ng nakikita natin, may purpose lahat ng mga yan. Ngayon, kung may purpose lahat ang mga yon, bagamat pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos ang tao, mas mataas yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. The problem is most people don't even know their purpose in life. Maraming tao, hindi nila alam yung purpose nila sa buhay. Winston Churchill is one of a few individual who knew his purpose. Kaya nung araw na yon, he was appointed the Prime Minister of England sa kalagitnaan ng digmaan. That is not a good time to become the president of a country. But he was so excited
during that day. Why? Doon niya na-realize yung purpose ng buhay niya. This is my time, this is my moment to shine, this is my purpose. Kaya kapag matutulog siya sa gabi, meron siyang sense of relief sapagkat alam niya he is about to fulfill his purpose. At yun nga ang nangyari. Eventually, he led England to victory against the German soldiers. Ngayon, I would like to study one individual in the Bible para masagot po natin yung tanong po natin, what is my purpose in life? What is my purpose in life? Sa mga passage na binasa po natin, Nehemiah chapter 1, verse 1 to 10, i-paraphrase ko na lang po sa inyo. The kingdom of Israel was divided into two kingdoms, the southern kingdom and the northern kingdom. Yung northern kingdom, binubuo po ito ng dalawang tribe. Isa doon, yung Judah. At sa Judah, doon po nakatayo yung Solomon's Temple. Yung Solomon's Temple, ito po yung pinakamagandang church na naitayo sa kasaysayan ng mundo. Dahil nababalutan po ito ng ginto, lahat ng mga muebles at gamit sa loob ng temple na ito ay gawa sa ginto. Nababalutan ito ng mga mamahaling mga bato. At walang makikitang temple na hihigit sa kagandahan nung itinayo ni Solomon. Pag merong sinasakop ng mga bansa, sina Solomon, yung mga bihag, malayo pa lamang nakikita na nila yung temple dahil napakalaki nito. Ang expression ng mga captives po nila kapag nakikita nila yung temple, I want to be Solomon's servant. Dahil gusto nilang makapasok doon sa temple na yon. Sukdulang gustuhin nila na maging alipin ni Solomon because of the beauty of Solomon's temple. Nung sakupin ng mga Babylonians yung Judah, winasak po yung malapad at mataas na bakod ng Judah. They tear down the wall. And not only that, they also tear down the temple. Yung symbol ng kanilang pananampalataya. Winasak po nila. At dinala lahat ng mga Hudyo sa Babylon. After 70 years, yung Babylon naman sinakop ng Persia. At yung Persia, binigyan nila ng kalayaan yung mga Hudyo sa Babylon na manatili doon kung gugustuhin nila or pwede silang bumalik sa Judah. Yung iba na gusto nilang mamuhay sa Babylon pero merong mga remnants bumalik sa Judah. Pagbalik nila sa Judah, sinubukan nilang itayo yung wall. Sinubukan nilang i-repair yung temple. But eventually, they gave up. Dahil na-overwhelmed sila sa trabaho. Huminto sila. And for 100 years, naging ganun ang kondisyon ng Judah. Wasak yung wall, wasak yung temple for 100 years. Now, back in Persia, there is a man by the name of Nehemiah who serves as a cupbearer of the king of Persia. Ano yung trabaho ng cupbearer? Siya po yung tagatikim lahat ng iniinom ng hari. Siya po yung tagatikim lahat ng kinakain ng hari. Masarap ang buhay niya. Buhay hari siya. Ang pagkain niya, pagkain ng hari. Ang inumin niya, inumin ng hari. Problema, maay kaakibat na panganib yung trabaho niya. The reason kung bakit merong ganoong trabaho, tagatikim ng inumin at pagkain ng hari, kung sakali man na merong magtatangka sa buhay ng hari, sabihin natin na merong maglalason sa kanya, ang unang mamamatay ni Nehemiah bago yung hari. Kaya Nehemiah is the first defense of the king. Siya yung tagabantay sa kakainin ng hari.
Then, isa sa mga Hudyo na dumating sa Juda, pumunta kay Nehemiah sa Persia. And his name is Hanani. Ibinalita niya ang nangyari sa Juda, sa Jerusalem, at maging dun sa temple. At ano ang naging reaction ni Nehemiah? He mourned. He wept. Tumangis siya. Nalungkot siya. Umiyak siya. Sapagkat narinig niyang kalunos-lunos ang kalagayan ng temple at ng wall sa Jerusalem. So to answer our question this morning, what is the purpose of my life? The story of Nehemiah suggests 3 actions that we need to take. Number 1, cultivate a burden. Si Nehemiah, nung marinig niya yung nangyari sa Juda, nagkaroon siya ng burden. What is a burden? Ano pong Tagalog ng burden? Pasanin or pabigat. Tama? Now, a literal burden, like for example, nag-igib ka isang baldeng tubig, that is considered a burden. Di ba? Pabigat yun eh. O di kaya, pinasan mo yung isang sako ng bigas, tapos patatakbuhin ka. Ang hirap. Bakit? Sapagkat may dala kang pabigat. Burden. That is a literal burden. Now, burden in the Bible can also be translated figuratively. Halimbawa, meron kang asthma. May hika ka. Sino po dito may hika? 1, 2, 3, 4, ba? Naaawa ko sa inyo. I sympathize with you. Ang luwang-luwang ng daigdig, pinasakip ng Diyos sa inyo. Halimbawa, may hika ka, pagkatapos, pinatrabaho ka sa pabrika ng semento. Kaya mo bang magtrabaho doon? Bakit? Kasi yung may hika, kapag huminga ka, yung inhale mo, parang kulang. Di ba? Kaya ang ginagawa ng hika, dahil feeling niya kulang yung ini-inhale niyang hangin, gagawin niyang mabilis yung paghinga niya para ma-satisfy siya. At dahil doon, hindi siya makakapagtrabaho ng maayos. Yung karamdaman niya, nagiging pabigat sa kanyang pagtatrabaho. That is a burden. Figuratively, burden ang tawag doon. O di kaya, meron kang anak na special. Hindi siya makapag-aral ng maayos sa regular school. Kailangan mo siyang dalhin sa special school din. Hindi siya kayang turuan ng regular na teacher. Kailangan special teacher din. Compliment ba yun sa teacher? Ang magturo sa kanya. At magastos yun. Now, that is a burden. Di ba? Hindi nyo magawang normal yung buhay nyo. Sapagkat meron kang burden. O di kaya, meron kang normal na anak. Hindi siya special. Normal siya, pero parang abnormal din siya in a sense. Normal siya, hindi siya nakikinig sa magulang, rebelde siya, inaaway niya lahat, sakit siya ng ulo sa barangay. Normal siya, pero abnormal ugali niya. Burden ang tawag doon. Correct? Pabigat sa pamilya, yung anak na yon. O hindi kaya naman, sa inyong magkakapatid, lahat kayo nag-aaral mabuti. Honor roll kayong lahat. Pero merong isa, hindi maintindihan ng teacher kung kapatid nyo talaga or hindi. Yung line of 9, yung mga grade, bumaligtad sa kanya, line of 6 lahat. Burden. Pabigat. Di ba? So burden can be translated figuratively in the Bible. Yung purpose natin sa buhay
can be identified first by cultivating a burden. Ang Diyos, magbibigay siya ng burden sa puso mo. Hindi yung literal na pabigat. Maglalagay ang Diyos ng pasanin sa iyong puso. Paano mong malalaman ang burden? Figuratively. Pag merong isang bagay na hindi nawawala sa isip mo, pag nagpapahinga ka tuwing hapon sa ilalim ng puno, iniisip mo yon. Matutulog ka, iniisip mo pa rin yon. Hanggang sa panaginip, sinusundan ka. Paggising mo sa umaga, yun pa rin ang bumabagabag sa iyo. That is a burden. Ngayon, yung iba dito marahil ay merong ganyang burden. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong mangyari, pero parang wala kang magawa. That is a burden. 3 observations in regards to having a burden. Number 1, marami pong mga tao, they will not care about your burden. Let's take for example, si Nehemiah. Kung mapapansin nyo, sa kanya inilagay ng Diyos yung burden to build the wall of Jerusalem and the Solomon's temple. Sa kanya inilagay ng Diyos yun. Pero for 100 years, bakit walang nagmalasakit na itayo yung wall ng Jerusalem? Bakit walang nagmalasakit na itayo yung Solomon's temple? 100 years ang lumipas, ilang generation nang lumipas, pero wala pa rin gumagalaw doon. But Nehemiah had that burden. Isang katotohanan na kapag may burden ka, maraming mga tao hindi makakaintindi sa iyong burden. And that burden is going to be yours and yours alone. Number 2, we have to realize not everyone who has a burden will do anything about it. Sa palagi ko, yung mga remnants na umuwi sa Judah, nagkaroon din sila ng burden doon sa wall at saka doon sa temple. Sinubukan nilang itayo yon, pero hindi nila tinuloy. Nag-give up din sila. Wala silang gustong gawin doon sa burden nila. So they might as well just ignore it. May mga tao na merong burden na nilagay ang Diyos sa mga puso po nila. Pero wala kang gustong gawin sa burden na yon. Pababayaan mo lang. Number 3, oftentimes God will give us a burden before He provides a solution. Bibigyan ka muna ng Diyos ng burden bago kanya bibigyan ng kakayahan to fulfill that burden. Doon sa pangalawa, bakit may mga tao kahit may burden wala silang gustong gawin? Because they do not care. Hindi nila nakikita ang sarili nila na sila yung gagamitin ng Panginoon. But there are those people na merong burden at hahanap sila ng solusyon to fulfill that burden. So ano po yung kailangan po natin gawin? Number 1, cultivate a burden. Alam nyo, ako naniniwala ang Panginoon, naglagay po siya ng burden sa atin. In many forms. At hindi mo kailangang i-ignore yun. Kung sa'yo binigay ng Diyos yung burden na yun, ikaw yung gagamitin ng Panginoon to fulfill that burden. Let me give you an example. Few weeks ago, nakita ko po yung mga halaman niya, marami nang namatay. Yung iba matatanda na. So sabi ko, kailangan palitan yung mga halaman. Pero kapag pinalitan mo ang isang halaman, mayroon tayong tinatawag na Diderot effect. Naalala niyo yun? Yung Diderot effect. Pag pinalitan mo yung isa, of course, ang ipapalit mo dyan, yung bagong tanim na halaman, hindi yung siya lang ang bata, lahat ng katabi niya matatanda. So, pangit tingnan. So, anong gagawin mo? Tatanggalin mo lahat, papalitan mo ng mga bata din. Kapag yung isang linya napalitan mo na, yung kabilang pader, kita mo, hindi bagay, mismatch. Kailangan mo ring palitan yun. No? Pag napalitan mo na, o yung harap ng church, yung lobby, paano yun? Hindi na match.
hanggang sa lahat ng halaman sa buong compound, pinalitan mo na. Ang burden mo sa isang halaman lang. Yun yung tinatawag na Diderot effect. Kapag naglagay ang Diyos ng burden sa puso mo, ibig sabihin, ikaw yung gagamitin ng Panginoon to fulfill that burden. You want to know what is your purpose in life? Alamin mo kung anong burden ang binigay ng Panginoon sa iyong puso. At doon magsisimula na matuklasan mo kung ano yung purpose mo sa buhay. May nagsabi that there are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart. Pursue them. Remember, the first action we need to take is to cultivate a burden. Number 2, focus on the eternal. Focus on the eternal. A life that's seeking God's purpose focuses on making a lasting contribution. Focus on making a lasting contribution. Anong ibig sabihin doon? Yung i-contribute mo, yung gagawin mo, yung i-fulfill mo, ay hindi lamang siya pansamantalang solusyon, but it will give a lasting impression not only here on earth, but even after life. Eternal dividends. Focus on eternal dividends. Alam nyo, hindi naman talaga yung wall ang concern ni Nehemiah doon. Ang concern niya ay yung mga Hudyo, God's people taking their rightful place in God's plan. And for him to accomplish that, kailangan niyang itayo yung wall of Jerusalem. Bakit po tayo nagkakaroon ng sports fest pag linggo ng hapon? Hindi dahil sa nag-i-enjoy tayo sa basketball. Actually, hindi ako nag-i-enjoy kasi ang dami kong nakikitang nagsasakitan. Pero ang concern natin ay yung mga bata. Yung palaro ay isa lamang sa avenue natin para maipon natin sila. Ma-evangelize natin sila. It's not the basketball per se, but the people. Marami pong bagay sa mundong ito ang hindi maglalast. Yung trabaho mo pag namatay ka, wala na yan. Yung pera mo pag namatay ka, iiwan mo. Yung sasakyan mo pag namatay ka, pag-aagawa lang ng mga pag-iwanan mo. Yung bahay mo, yung lupa mo, lahat ng ari-arian mo, iiwan mo lahat. Anong matitira? Ikaw lang. What matters in life are people. What matters in life are people. Nilikha tayo ng Panginoon to live eternally. The question is, saan? Saan ka mabubuhay ng panghabang panahon? Sa impyerno ba o sa langit? Lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito will stay here. Ang matitira lang, tayo. So what matters most in life are people. At si Nehemiah, concerned siya sa mga tao. Hindi dun sa wall. Hindi dun sa temple. Pero gusto niyang itayo dun to unite the Hebrew people. Yun ang ginagamit ng Panginoon. Para ma-fulfill mo yung purpose mo, kailangan mag-focus ka sa eternal. Mga bagay na maglalast panghabang panahon sa mga tao. Hindi sa mga bagay na nakikita lamang natin dito sa mundo. What matters most in life are people. Pastor, hindi ba mahalaga yung trabaho? Hindi ba mahalaga yung pera? Hindi ba mahalaga yung impluensya natin sa tao? Hindi ba mahalaga yung connections? Hindi ba mahalaga yung naipupundar natin sa buhay natin? Mahalaga po lahat yan. Pero ang purpose ng mga yan ay gamitin mo to fulfill a much greater purpose. At ano po yun? To influence other people to know Christ. To build the kingdom of God. Sapagkat kung ginagamit natin yan sa mga pansariling kapakanan, hindi po pang matagalan.
pang-temporary lang, pansamantala lang. Iba-iba po yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. Yung iba ay mahusay umawit. Kanina umawit si Leonard, ano? Napatingin ako kasi ang ganda ng boses niya ngayon. Napansin niyo? Gumanda yung boses niya, napatingin ako kung siya nga ba talaga yung umaawit eh. Bigla siyang naging gwapo sa paningin ko eh. Yung iba ang gift nyo ay umawit. Yung iba ang gift nyo ay tumugtog. Yung iba ang gift nyo ay magturo ng bata. Yung iba ang gift nyo ay mag-operate ng mga machines na komplikado. At ang purpose ng Panginoon sa mga gift na yan ay gamitin nyo for His glory. For His glory. Yung iba dito, ang gift nila ay kumita ng pera. Hindi ko maintindihan, ano? May mga tao na kahit anong kayod ang gawin nila, hindi sila kumikita. Kumikita sila, pero ang bilis maubos. Pero mayroong mga tao naman na kahit nakaupo lang, kumikita. Yun ang gift nila. Ang sabi nga ng Amerikano, gifted to make money. Hindi sila gumagawa ng pera, pero kumikita sila. Yun lang ang terminology nila. Gifted to make money. Na kung ang Panginoon, yun ang gift na binigay niya sa iyo, then gamitin mo yung gift na yun to fulfill God's purpose in your life. Maraming beses ko na pong sinabi dito, isa sa malaking problema ng maraming mga simbahan ay pera. Marami po silang gustong gawin, hindi nila magawa dahil walang pera. Kahit naman tayo marami tayong gustong gawin. Pero wala tayong pera. Kaya gumagawa tayo ng paraan para magkapera tayo. Kaya sabi ko, kung hindi ako pastor at ordinaryong membro lang ako, kung ang gift ko ay kumita ng pera, magpapakadalubhasa ako sa pagkita ng pera para matugunan ko ang pangangailangan ng church. Pero hindi binigay sa akin ng Panginoon yung gift na yun Magaling ako gumastos. Pag nakasilip ako ng konting pera sa church, mas nakikita ko yung malaking pagkakagasusan. Kaya si Sir Banji, kapag tinawag ko siya, nakikiliti na siya. Ano naman kaya naisip ni Pastor na pagkakagasusan? Ang totoo niyan, kinokontrol ko yung sarili ko Ang dami kong gustong pagkagasusan, pero kinokontrol ko yung sarili ko. Sabi ko, hihintayin ko na lamang kapag itatayo na yung building. Doon natin ibubuhos lahat ng biyaya ng Panginoon. Sa ngayon, tiis-tiis muna tayo. Amen? Kung gusto nyong maging komportable sa CR, tiis-tiis muna. Hindi magandang lababo natin doon, tiis-tiis muna. Hindi kayo komportable sa upuan nyo, tiis-tiis muna. Hindi magandang projector natin, ang liit, tiis-tiis muna. Naiinitan kayo kahit may aircon, tiis-tiis muna. Amen? Pagdating ng araw, naku, naka-jacket na kayo lahat. Sa lambot ng upo nyo, baka tulugan nyo na ako. Tiis muna. Pero kung ang Panginoon, ang gift mo, kumita ng pera, your purpose is to provide for the advancements of the kingdom of God. Amen? So kung ano yung gift ng Panginoon sa atin, ibinigay ng Diyos yan because God has a purpose through you. Not only focus on the eternal, but also concentrate your energy. Fast forward po ako dito. Tinayo ni Nehemiah yung temple. Tinayo ni Nehemiah yung wall. Pastor, paano nangyari yun? Of course, being a cupbearer, araw-araw mong kasama yung hari. Dahil yung burden kay Nehemiah, hindi niya maitago, nakita yun ng hari. Bakit ka malungkot? Sinabi ni Nehemiah yung burden niya. Yung aking bayan, lie in waste, and we are under reproach. Humingi siya ng pabor sa hari. Kung loloobin niyo, payagan niyo po kung pumunta sa aking bayan to build the wall and the temple. Pero kailangan ko po ng mga gamit. Kailangan ko po ng mga kahoy.
Gumawa ng sulat yung hari, ibinigay sa kamay ni Nehemiah. Pumunta ka sa mga bundok na ito, ibigay mo yung sulat na yan para bigyan kanya ng mga troso. So yung mga gamit na provide, tinayo ni Nehemiah yung wall at saka yung temple. Ngayon, sabi ng Bible in chapter 6, may mga kaaway si Nehemiah na gustong makipag-meeting sa kanya. Chapter 6, basahin ko. And it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates. Mga gate na lamang ang ilalagay. Natapusan nila yung wall. Verse 2, Then Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono, but they thought to do me mischief. Anong sabi ni Nehemiah sa kanya? Verse 3, And I sent messengers unto them, and saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. When you are fulfilling your purpose, expect that the devil will stop you. The devil will disrupt you. The enemy of fulfilling your God-inspired purpose is distraction. Magpapadala ang kaaway ng distraction sa iyo. Iba't ibang klase ng distraction para tumigil ka sa pagtupad mo sa layunin ng Panginoon sa iyong buhay. At na-discern kagad ito ni Nehemiah. Ang sabi niya, I am doing a great work, I will not come down. Alam niyang mas mahalaga yung ginagawa niya kaysa yung makipag-meeting doon sa kanyang kaaway. And so, he did not respond. Hindi po lahat ng distraction ay masama. In fact, most distraction are good. But you know what? Good is the enemy of the best. Yung purpose ng Panginoon pa rin ang the best. Huwag nating ipagpalit yung purpose ng Panginoon sa buhay natin sa mga bagay na distraction kung tawagin. So huwag po nating payagan na ma-distract tayo sa maraming bagay sa buhay po natin. Kaya madalas, yung pong blessing ng Panginoon, yung optimum blessing ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa buhay natin, nadidelay sapagkat ine-entertain po natin ang maraming mga distraction sa buhay po natin. Napakadali po nating ma-distract. Napakadali po nating ma-sidetrack sa katapatan po natin sa Panginoon. And because of that, yung blessing ng Panginoon nadidelay din. Maraming kang kasabayan, pinagpala na, nakikita mo, binibless yung mga buhay nila. Pero ikaw hanggang ngayon, ganito ka pa rin. Sapagkat naging abala ka sa mga distraction. Na-sidetrack ka. Hindi mo na-fulfill kagad yung purpose ng Panginoon sa iyong buhay. So, paano na? Alam niyo kung tutuusin, yung advancement ng evangelism sa mundo, kung ang lahat ng mga mananampalataya ay nakafocus lamang sa pagwawagi ng mga kaluluwa, if every one of us will only win one soul a year, one soul a year. Ang sabi ng statistics, yung pinag-aaralan kong statistics, in 16 years, ma-evangelize ang buong mundo. 16 years. Kung ang bawat Kristiyano, magsosolwin ng isa lang in 1 year. Halimbawa ako, magsosolwin ako ng isa sa taong ito. Next year, yung nasolwin ko, magsosolwin din siya ng isa. At ako, magsosolwin din ng isa next year. Nagmumultiply yon. At yung nasolwin niya, next year, magsosolwin din. At siya magsosolwin din, at ako magsosolwin din. Parami ng parami. Isa lang ako. In 16 years' time, yung buong mundo mai-evangelize. Bakit sa tinagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon,
more than 2,000 years na ang lumipas, mas marami pa rin ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat maraming mga Kristiyano distracted in fulfilling their purpose. Hindi sila nakafocus sa pag-fulfill ng purpose po nila. Punta po tayo sa number 3. Concentrate your energy. So, when the devil tried to distract you, concentrate your energy in fulfilling God's purpose in your life. Alam ko marami sa atin hindi pa alam kung anong purpose nila sa buhay. But let me give you a simple recommendation sa buhay po natin para magkaroon po tayo ng purpose. Since the only earthly thing that will last for eternity is people, then the greatest purpose you and I can have is to seek someone, to influence someone to know Christ. To influence someone to know Christ. So, paano? Halimbawa, si Rain, hindi siya saved. Kaibigan ko, kilala ko siya. Halimbawa, hindi siya Kristiyano. I will make him my life purpose. Gagawin ko siyang purpose ng buhay ko. My purpose in life is to lead him to the Lord. Bago ako mamatay, dapat madala ko siya sa Panginoon. He is my purpose in life. I will make him my God-inspired purpose. Your greatest purpose in life could be to lead someone to Christ. Now, I want to encourage everyone here this morning. Kung naniniwala po tayo sa leading ng Panginoon, kung naniniwala tayo sa purpose ng Panginoon sa mga buhay po natin, and I don't think magkakamali ako dito. Naniniwala ko na purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin to influence someone to know Christ. Because Jesus Christ died on the cross for what purpose? To save men. That's God's purpose, to save men. At kung yun ang purpose ng Panginoon, dapat yun din ang maging purpose natin. Makakilala ang mga tao sa Diyos. Makakilala ang mga tao kay Kristo. Maligtas sila. Ngayon, kung hindi po natin nagagawa yun, we are not fulfilling God's purpose. We are being distracted by some other things in life. Let me give you another example. Centuries ago, a woman also fulfilled her purpose. Kung si Nehemiah ay cupbearer ng isang hari, itong babaeng ito ay asawa naman ng isang hari. The king of Persia. Nanlin lang siya na pumirma ng isang kautusan eradicating all Jews in his kingdom. Pinirma niya yung kautusan na yun. Napatayin lahat ng mga Hudyo sa kanyang nasasakupan. Not knowing na yung kanyang asawa ay isang Hudyo. So, anong ginawa ng babaeng ito? She broke the long-standing protocol. Hindi ka pwedeng humarap sa hari nang hindi ka pinapatawag. Pumunta siya sa hari kahit hindi siya pinapatawag. And pleaded for the lives of her people. And her name is Esther. Anong sabi ni Mordecai kay Esther? Nilagay ka ng Diyos sa posisyon na yan para sa araw na to. Kung mananahimik ka, malilipo lahat ng mga Hudyo. Kasama ka. Pero hindi mo nalalaman, nilagay ka ng Diyos sa posisyon na yan for such a day as this. Kung ano ka ngayon, God has prepared you to fulfill your purpose.
Kung ano yung meron ka ngayon, binigay ng Diyos sa'yo yan to fulfill your purpose. Kung ano yung na-achieve mo sa buhay mo, ibinigay ng Diyos yan sa'yo to equip you in fulfilling your purpose. Ngayon, iba-iba po yung mga purpose po natin sa buhay. Iba-iba yung mga kakayahan natin. Iba-iba yung mga talent na binigay ng Panginoon sa atin. Lahat yan binigay ng Panginoon to fulfill your purpose. Pero ang common purpose po nating lahat is to influence someone to know Christ. Now, I want to challenge you this morning. Make that someone your life purpose. Make that someone your life purpose. Think of someone in your life. Maaring mahal mo sa buhay, maaring kaibigan mo, kakilala mo, kaklase mo, o katrabaho mo. Think of that someone and make that someone your life purpose. Na bago ako mamatay, kailangan mailid ko ito sa Panginoon. Make him or her your life purpose. Isang poet ang nagsulat ng poem, sabi niya, I am only one, but still, I am one. I cannot do everything, but I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do the something that I can do. Tama naman siya, di ba? Mag-isa ka lang. Hindi mo kayang gawin lahat. Pero kahit mag-isa ka, may bilang ka pa rin. Isa ka. And you can do something. May magagawa ka. Hindi mo man magawa lahat, pero meron ka pa rin magagawa. At yung magagawa mo na yun, kung isa lang ang magagawa mo, bigay mo yung pinakamagaling mo. Give your best. At kung ang kaya mong gawin ay mag-lead ng kaluluwa sa Panginoon, make it your life purpose. Invest everything on it para madala mo siya sa Panginoon.